Alang sa pag-imbita ni Mayor Mariano Buyagawan Jr. kay VP Sara, tinanggal na yung budget niya na 80 million na pundo na pupunta sana para sa bayan ng Lamut, Ifugao. Grabe, no? Alam nyo, mga kababayan, kung ano yung mas nakakatakot kaysa sa korupsyon, yung gobyerno na pinaparusahan ang sarili niyang mamamayan dahil lang sa politika. Mga kababayan, pakinggan nyo to. Pakinggan nyo to, isang mayor. Ayan, ito. Totoo, yung sinabi ng mga katamakong kayo na ayaw nilang imbitahin dahil talagang mawawalan sila ng pundo. Sa akin, nangyari na nga. Yung 80 million na pundo na pupunta sana, nagpirmahan na pa kami. Ayan, nakita nyo yung video. Yun yung nagsasalita, si Mayor Mariano yun. Isang lokal na leader na nagdesisyon lang naman na mag-imbita ng isang halal na Vice President na bumuto ng 32 million votes. Di ba? At anong naging kapalit? Tinanggalan ng pondo? Tinanggalan ng pondo ng kanyang nasasakupang bayan? Hindi dahil sa anomalya, hindi dahil sa katiwalian, kundi dahil sa political association. Ganito na ba tayo kababa bilang bansa? Na kapag hindi na kaalyado, puputulin na ang pondo mo, paparusahan ang mga mamamayan mo. Hindi lang si Mayor ang tinamaan dito, buong Lamut, Ifugao ang nadamay. Yung 80 million na dapat para sa tao, biglang nawala. Tanong ko sa inyo, kasalanan ba ng mamamayan na may inimbitahan na ang mayor nila? Kung totoo to, malinaw ang sinasabi ng mayor, hindi na ito simpleng politika. Abuse of power na to, political political retaliation at pinakamalala, yung pananakot. Dahil ang mensahe dito malinaw, sumunod ka o mawalan ka. Halata na ng pandidikta eh. Diba? Pero alam niyo kung ano nung nakakabilib kay Mayor Mariano? Hindi siya umatras. Hindi umatras si Mayor Mariano. Hindi siya tumahimik, hindi siya nagpalusot. Hinarap niya yung consequence. Alam niyang may kapalit pero pinili niyang gawin ang tingin niya ay tama. At para doon sa'yo, Mayor, saludo ako sa'yo at saludo kaming yung mga viewers ko dito at saludo yung sambayan ng Pilipino sa'yo. Dahil sa panahon ngayon, hindi lahat ng leader may lakas ng loob na tumindig. Yung ibang mayor dyan, walang bayag. Nagiging aso na, naging tuta na. May nakita pa nga akong mayor na nag-viral ngayon eh. Oh, alam niyo yung yung tawag doon, kiss ass. Hinahalik ka na yung puwet ng presidente ngayon. Ayan, saludo ako sa yung mayor. Hindi kasi lahat ng leader may lakas ng loob na tumindig eh. Marami dyan tiklob agad, marami dyan sunod-sunuran, marami dyan takot na wala ng pondo, kaysa mawala ng prinsipyo. Pero ikaw, pinili mong tumayo. At sa mga nasa itaas, kung totoo man to, nakakahiya kayo. Nakakahiya, nakakasuka yung yung gobyernong ito. Ang budget ng bayan, hindi yan personal. Sa bagay, yung balita nga, ninanakaw nyo eh. Hindi yan personal na pera nyo, pera ng taong bayan yan. Hindi yan premyo sa kaalyado at parusa sa kalaban. Pera yan ng taong bayan. Kasi kung ganito ang sistema, ano na lang ang mangyayari sa Pilipinas? Kaya nga hindi tayo umunlad eh. Kaya nga yung Pilipinas
na siya yun. Dapat pangatlo na sa pinaka-most corrupt. Sa panahon na to ha, sa administrasyong to, kapag mali ang sinuportahan mo, gutom ang bayan mo. Kapag hindi ka align, walang development. Anong klaseng pamumuno yan? Hindi na ito usapin ng hindi na ito usapin na DDS, dilawan o kung anong kulay pa. Ito ay usapin ng tama at mali. At kung ang gobyerno ay gumagamit ng pondo para kontrolin ang mga tao, hindi na yung serbisyo kundi pananakot. Kaya sa mga nanonood, mag-isip tayo, hindi sapat na tahimik lang, hindi sapat na manood lang. Dahil kapag hinayaan natin to, baka bukas kayo na ang susunod. Kung ang katapangan ay may kapalit na parusa, mas lalong kailangan nating maging matapang. Babush, peace out.